Kabanata 5351. Kumpara sa dati, napakababa ng loob ni Yamato. Ang mga taga-isla na nakakakilala na sa kanya ay naguluhan. Hindi ba dapat niyang labanan si Harvey hanggang sa kamatayan? Hindi ba dapat siyang mag-all out? Bakit siya nakaluhod ng ganito? Walang katuturan. Imposible ito. Pagkatapos ng lahat, hindi lang si Yamato ang napahiya sa pagyuko sa harap ng lahat. Ang pangalan ng pamilyang Tsuchimikado ay nadungisan din. At pati na rin ang lahat ng mga taga-isla. Lahat ng mga taga-isla ay naikuyom ang kanilang mga kamao habang nanginginig sa galit. Aalis na kami. Tumayo si Yamato mula sa lupa, pagkatapos ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Harvey na may ngiti. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis. Titig na titig si Harvey sa likod ni Yamato. Totoo na siya ay isang mapagmataas na tao. Pero alam din niya kung kailan dapat umatras kapag hindi niya alam ang kakayahan ng kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang batang Panginoon ng pamilyang Masato ay hindi ordinaryong tao. Mula sa kanyang sarili, malinaw na mahihirapan siyang harapin si Yamato. Ang dalawang matipunong taga-isla ay dumating dito sa isang kritikal na sandali ng pag-angat ni Damon sa kapangyarihan. Magiging medyo nakakabahala ang sitwasyon. Nagkatinginan sina Harvey at Watson, at nakita nilang parehong nag-aalala sila para sa Golden Sands. Huminga ng malalim si Watson bago nag-dial ng isang numero. Ang mga dokumento ni Yamato at Ibuki lahat ay ginawa ng legal. Narito rin sila bilang mga envoy. Kinakatawan nila ang maharlikang pamilya ng Island Nation habang narito sila. Mahirap ito. Oo nga, pero hindi rin sila hindi matatalo. Kalmadong sagot ni Harvey. Ang bansa H ay hindi lugar para sa mga taong mahilig magdulot ng gulo kung gusto nila. Hawak ni Harvey ang kamay ni Arlette bago tinanggal ang natitirang epekto ng gamot sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-channel ng enerhiya nito sa kanya. Ano ba ang nangyayari ngayon? Lagi kang maingat. Paano ka nahulog sa kanilang bitag? Medyo mapotla ang mukha ni Arlette habang nagsasalita. Mga taga-isla ay dumating sa Archer Corporation ngayong umaga, sinasabi nilang bibili sila ng maraming mga hiyas at anti-gang bagay. Gusto rin nilang ibenta sa amin ang isang bagay. Nagpakita sila ng larawan. Alam kong isa ito sa mga nawawalang kayamanan ng bansa sa ibang bansa. Gusto kong makipag-ayos sa kanila para i-donate nila ito sa bansa. Naging maingat ako, pero dinroga ako habang kumakain kami. Naghanap ako ng dahilan para makawala pagkatapos kong makaramdam na may mali. Agad akong tumakbo patungo sa iyo para humingi ng tulong nang makita ko ang iyong likod. Hindi ko inaasahan na susundan ako ni Yamato at ng iba pa. Nagsimulang gumana ang gamot pagkatapos noon. Nagpakita ng mapagmahal na ekspresyon si Arlette kay Harvey. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako ngayon. Handa akong tumugon. Tumahimik si Harvey. Ayoko ng ganoong paraan ang iyong pagtugon. Gayunpaman, si Ayaka ang nag-udyok nito. Gusto niyang makipaglaban ang pamilyang Masato sa 6 na hermit families. Tuso na babae. Pasensya na, Harvey, mahinang sabi ni Arlette. Ang sitwasyon ay medyo masikip sa ngayon, pero kumain pa rin ako kasama ng mga taga-isla. Umiling si Harvey. Hindi ka dapat sisihin dito. Talagang plano nilang salakayin ka. Hindi mo rin alam na may plano sila laban sa iyo. Kung hindi ka nila mapapakinabangan, gagawin nila ito sa ibang tao. Sa isang pananaw, maganda na ganito ang takbo ng mga bagay. At least nalaman natin na ang pamilyang Jones at ang mga taga-isla ay talagang magkasama. Malamig na tumawa si Harvey. Evermore at ang mga taga-isla. Mukhang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Jones. Agad na dumilim ang mukha ni Arlette, at hindi niya nagustuhan ang paraan ng paggamit ni Harvey sa mga salitang iyon. Kahit na ganun, parang angkop naman para sa pamilyang Jones. Matapos basahin ang mga dokumento sa telepono, nagsalita ulit si Watson. Talagang masama ito, Harvey. Ang pamilyang Braff ay dapat umalis kaagad sa Golden Sands. Mag-ingat ka, hindi ka tutulungan ng gobyerno pagkatapos nito. Tumango si Harvey. Huwag kang mag-alala. Kung ang pamilyang John ay walang hiya na kakampihan ang mga taga-isla laban sa akin.
Hindi rin ako magdadalawang isip. Dapat silang mag-ingat pagkatapos makarating sa gulo na ito. Hindi ito magandang bagay para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kamalasan ay sumusunod pagkatapos ng biyaya. Tumango si Watson. Anuman ang mangyari sa hinaharap, ang pamilyang John ay mag-iingat sa ngayon, dahil narito si Damon bilang bagong unang pinuno. Kung hindi siya magpakita ng katapatan at katarungan, hindi rin siya makakapagbigay ng paliwanag sa palasyo. Hindi lang nakikipagtulungan ang pamilyang John sa Evermore, kundi nakikipagsabuatan din sila sa Island Nation. Masama ito. Walang problema, wala akong pakialam, sagot ni Harvey. Watson tapped Harvey's hand. Dapat mong malaman kung gaano nakakatakot ang Evermore, Harvey. Alam kong nakipaglaban ka na rin sa pamilyang Tsuchimikado dati. Pero hindi ka dapat maging pabaya. Ang pamilyang Tsuchimikado ay isang inapo ni Mr. Abe. Sa 50 maharlikang pamilya, maaaring hindi sila ang pinakamalakas, pero tiyak na sila ang pinakamisteryoso at matibay. Narinig kong sumusunod pa rin ang pamilya sa ilang sinaunang patakaran. Pero pagkatapos ng paggising ni Ibuki, nagsimulang maging walang prinsipyo ang pamilya. Kung nangyari ito dati, hindi sana sila pupunta sa Golden Sands para magdulot ng gulo. Pagkatapos ng lahat, maaaring madali para sa iyo na harapin si Yamato, pero tiyak na hindi si Ibuki. Naging mausisa si Harvey. Ang pagbabalik ni Ibuki, nangyari lang ba iyon kamakailan? Tumango si Watson. Wala ka masyadong alam tungkol sa Island Nation, di ba? Isang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilyang Tsuchimikado. Pinatay ni Ibuki ang kanyang sariling tiyuhin at kinuha ang kapangyarihan. Ang taong pumatay sa kanyang sariling tiyuhin ay tiyak na isang mahirap na kalaban. Habang nag-uusap sina Harvey at Watson tungkol sa pamilyang Tsuchimikado, sa isang highway sa paligid ng lungsod, dahan-daang nagmamaneho ang isang Toyota Alphard. Umiinom ng sake si Yamato, namumula ang kanyang mga mata. Sa harap niya, nakaupo ng tuwid si Ayaka na may mapagpaumanhin na ekspresyon. Kasalanan ko na hindi ko naayos ng maayos ang mga bagay, young Master Yamato. Mangyaring, gawin mo ang gusto mo sa akin. Tumingin ng malalim si Yamato sa mga mata ni Ayaka bago tumawa. Hindi mo naayos ng maayos ang lahat. Sa tingin ko kabaligtaran ang nangyari, tama ba? Alam mong gusto kong mangibabaw sa mga batang babae mula sa bansa H, kaya inayos mo na magkita kami ni Arlette, tama ba? Gusto mong masira ang relasyon ko kay Arlette at sa mga taong nasa likod niya. Mali ba ako? Nanginginig sa takot si Ayaka. Tumango siya, namumutla ang mukha. Itinaas ni Yamato ang kanyang baba habang bahagyang nakangiti. Makatuwiran, gaya ng inaasahan mula sa isang taga-isla, at least maaari mong aminin ang mga ginagawa mo. Si Arlette ay tipo ko. Hindi ko siya nakuha, pero interesado pa rin ako. Kaya napagpasyahan kung hindi ka parusahan. Masasabi na, Yamato put more force into his hands, as if he was going to crush Ayaka's face. Mas mabuting sabihin mo sa akin kung ano ang plano mo sa susunod. Magagalit ang aking kapatid dahil sa kahihiyang iyong idinulot sa pamilyang Tsuchimikado. Magiging isang kakilakilabot na kahihinatnan para sa iyo na pagdusahan. Patuloy na tumango si Ayaka, wala nang nararamdaman kundi takot. Biglang tumawa si Yamato, tumingin siya sa likod, na may bahid ng galit sa kanyang mga mata. Matapos makipag-usap kay Watson, ibinalik ni Harvey si Arlette sa pamilyang Kagan. Dahil patuloy na ginugulo ni Arlette si Harvey, wala siyang ibang magawa kundi ang mag-enjoy ng midnight snack kasama niya. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Fortune Hall. Nagpadala siya ng mensahe kay George, na sinasabi sa kanya na bigyan siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa pamilyang Tsuchimikado kamakailan. Sa kabilang banda, gusto rin niyang tingnan ang Myth Council. Gayunpaman, naging mas komplikado ang sitwasyon pagkatapos niyang bumalik sa Golden Sands. Anumang ibang tao ay tiyak na magiging maingat pagkatapos makaranas ng ganitong kaguluhan. Kinabukasan ng hapon, sa wakas ay dumating ang impormasyon mula kay George. Mas naunawaan ni Harvey ang tungkol kay Ibuki pagkatapos niyang tingnan ng mas malapitan ang mga dokumento.
Sa totoo lang, medyo klise ang kwento ni Ibuki. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Masato ay katumbas ng isang prinsipe. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, kinuha ng kanyang tiyuhin ang pamumuno sa loob ng 15 taon nang dapat sana ay sinusuportahan siya. Matapos magplano ng paghihiganti sa loob ng napakatagal na panahon, biglang pinatay ni Ibuki ang kanyang tiyuhin. Ito ay isang kawili-wiling kwento na may masalimuot na proseso. Magiging magaan lang kung sasabihin na malakas lang si Ibuki. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na makapangyarihan at malupit na tao. Matapos maging makapangyarihan, dumating siya sa Golden Sands na may pangunahing layunin na ipagtanggol ang mga interes ng mga taga-isla sa lungsod na ito. Nangangahulugan din ito na siya ay tiyak na sinusuportahan ng maharlikang pamilya. Natural lang iyon, para sa maharlikang pamilya ng Island Nation, ang mga matatanda ay walang gaanong silbi kumpara sa mas batang henerasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mas batang henerasyon ang may kakayahang maglingkod sa kanilang emperador. Narinig ang mga yapak ng nasa kalagitnaan pa lang si Harvey ng pagbabasa ng mga dokumento. Nakita si Prince Gibson na pumapasok, kasama ang isang grupo ng mga tao. Kumaway siya sa kanyang mga tauhan para umalis bago mabilis na lumapit kay Harvey. Mukhang mas elite na tao si Prince Gibson sa kasalukuyan. Sa tulong ni Harvey, nakuha niya ang kumpletong kontrol sa mga yaman ng Heaven's Gate. Tinitingnan siya ng ibang mga sagradong paaralan ng martial arts na may paghamak, ngunit siya ay nananatiling isang natatanging tao ng mas batang henerasyon. Matapos matutunan ang mga teknik sa mental na pagsasanay ni Harvey, tumalon ang kanyang mga kakayahan sa martial arts. Sa lahat ng ito, ang pag-angat ni Prince bilang Diyos ng digmaan ay tiyak na magiging katotohanan. Ngumiti si Harvey nang makita ang magalang na ekspresyon ni Prince Gibson. Hindi masama, nakikita ko ang marami sa iyong progreso. Gayunpaman, kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga ginagawa. Kung hindi, ang buong sagradong paaralan ng pagsasanay sa martial arts ay magpaplano ng isang bagay laban sa iyo, sa sandaling umalis ako. Hindi nagbibiro si Harvey. Bilang karagdagan sa purong lakas at mana, ang tanging dahilan kung bakit nagawang maging sagradong paaralan ng martial arts ang Heaven's Gate ay ang walang katapusang mga ari-arian na mayroon nito. Nakapag-angat lamang si Prince nang wala gaanong resistance dahil natatakot ang ibang mga sagradong paaralan ng martial arts kay Harvey, at ang maaari nilang gawin ay magsagawa ng mga eksperimento upang makita ang kasalukuyang reaksyon. Kung aalis si Harvey, o kung may mangyari, agad na mapipilitang alisin si Prince Gibson sa kanyang posisyon. Kaya't nagpasya si Harvey na agad na ituro kay Prince Gibson ng mabilis hanggat maaari. Tumango si Prince. Huwag kang mag-alala, Sir York. Hindi kita bibiguin. Ano ang tungkol sa bagay na inutusan kitang imbestigahan? Ngumiti si Harvey bago nagbago ng paksa. Hindi masyadong umuusad, tahimik na sagot ni Prince Gibson. Ngunit nakipag-ugnayan ako kay Miles. Sabi niya na para sa kapakanan ng aming relasyon sa sagradong paaralan ng martial training. Nais niyang magbigay ng galang. Binigyan ka niya ng pagkakataon na ilibing ang inyong mga sama ng loob. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Prince habang sinasabi iyon. Paglilibing ng sama ng loob. Ngumiti si Harvey. Ibig sabihin ay hiningi niyang humingi ako ng tawad. Tumango si Prince na may kabandasan. Ano ang suhestyon mo? Tanong ni Harvey. Nag-atubiling sandali si Prince. May mga bagay na alam kong hindi ko dapat sabihin. Ngunit mawawala na ang mga Braff, at ang mga Johns ang papalit. Napakalaking pagbabago sa lungsod na ito. Nilaro din namin ang mga taga-isla kahapon. Sa ganitong sitwasyon, wala tayong makukuha mula sa pakikipaglaban sa sagradong paaralan ng pagsasanay sa martial arts. Sa palagay ko, dapat nating subukang ilibing ang ating mga sama ng loob. Dahil handang makipag-usap si Miles tungkol dito, marahil ay dapat tayong magtulungan. Mabuti na talakayin ang mga bagay ng mapayapa, hindi ba? Tumawa si Harvey. Sa tingin mo ba posible ito? Nagtaka si Prince Gibson. Sa tingin ko may posibilidad. Kung wala namang sinseridad si Miles, hindi ako narito. Umaasa akong makakasundo tayong lahat,
ngunit sa palagay ko ay wala akong pakialam kung ayaw nila. Gayunpaman, magiging madali ang lahat kapag gumawa tayo ng pahayag. Sa pinakababa, maipapahayag natin ang lahat sa publiko. Makikinabang tayo mula dito. Ang ating mga kaibigan at kaaway ay malapit ng lumitaw. Siyempre, laging susunod ang Heaven's Gate sa iyo, Sir York. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5355. Pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon. Siyempre, dahil ikaw ang nagmungkahi, gagawin natin ito sa iyong paraan. May oras ako ngayon. Iimbitahan natin silang lahat na magkita ngayong hapon. Ang Storm Pavilion sa ilalim ng Mount Indigo ay magiging isang magandang lugar. Gusto kong makita kung sa wakas ay maililibing natin ang ating mga sama ng loob o hindi. Tumango si Prinsipe Gibson bago umalis ng may paggalang. Alas 4 ng hapon, pumunta si Prinsipe Gibson sa Fortune Hall para sunduin si Harvey. Pagkatapos, pumunta sila sa Storm Pavilion. Mayroon lamang siyang kaunting oras para maghanda, ngunit nagawa niyang panatilihing sarado ang Storm Pavilion. Wala ni isang kaluluwa ang makikita malapit sa lugar na iyon. Mahirap na hindi magdulot ng hinala, ngunit malinaw na ang kontrol ni Prinsipe Gibson sa Heaven's Gate ay medyo mahusay pa rin. Kailangan mong gumawa ng mas malaking bagay. Kalmado at nakangiting sabi ni Harvey. Kailangan mong makita ng lahat ito. Kung hindi ka sapat na mayabang, hindi ka iba sa mga ordinaryong tao. Nahihiya at tumawang sabi ni Prinsipe Gibson. Nagbibiro ka, Sir York. Si Mr. Darwin ang nagturo sa akin ng lahat ng ito. Tama, makikipagkita tayo kay Miles at sa iba pa sa alas 5. Kung hindi ka nagmamadali, maaari tayong maglakad-lakad at magpahinga. Tumango si Harvey. Wala namang problema. Dahil narito na tayo, tingnan natin kung sino ang narito. Sino ang mga miyembro ng Mythical Council na narito na? Narito si Miles, tahimik na sagot ni Prinsipe Gibson. Pagkatapos maglagi sa Golden Sands sa loob ng ilang araw, wala siyang ginawa kundi maglakad-lakad. Bukod sa pagbisita sa templo sa labas ng Halroy Lake, wala siyang ginawang espesyal. Kung ganoon, ang lugar na kanyang binisita ay dapat na espesyal. Pagkatapos ng lahat, hindi mag-aaksaya ng oras ang isang elite na tulad niya sa paggawa ng wala. Siya ay isang mayamang playboy, hindi isang tanga, sabi ni Harvey. Tumahimik si Prinsipe Gibson. Kinuha niya ang kanyang telepono para suriin ang isang bagay. Talagang kahanga-hanga ka. Bulalas niya pagkatapos huminga ng malalim. Ang Halroy Lake at ang templo ay walang espesyal, ngunit may isang kilalang tao na lubos na kasangkot kay Miles. Kumunat ang noo ni Harvey. Sino siya? Isa sa 4 na matatanda ng Immortal Pavilion, si Master Morgraine. Ayon sa aking impormasyon, ang kanyang dating bahay ay tila nasa Golden Sands. Tungkol sa mga pagkakakilanlan niya, kailangan natin ng karagdagang investigasyon. Mas lalong kumunat ang noo ni Harvey. Bakit parang pamilyar iyon? Narinig mo na siya, si Cora, ang iyong nilapastangan sa rock gambling establishment. Ang kasintahan ni Miles ay ang kanyang pinakamalapit na estudyante. Nakakaloko na nakangiting sabi ni Harvey. Nakikita ko. Sinabi mo na nakikipaglaban ako sa 2 sagradong paaralan ng martial arts ng sabay. Curious ako ngayon. Ang alitan ba sa pagitan ko at ni Cora ay isang pagkakataon lamang, o iba pa? Aksidente ba ito? O may nag-udyok nito? Pagkatapos ng lahat, maraming problema si Arlette kamakailan. Parang may nag-isip na ang pamilyang pagan ang pinakamadaling pasukin. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey York, nahulog sa malalim na pag-iisip si Prince Gibson. Ang rock gambling site at ang insidente ni Yamato. Mukhang walang kaugnayan ang mga ito maliban sa isang bagay. Si Arlette Kagan ang pangunahing target sa parehong insidente. Wala itong kahulugan kung ito ay isang pagkakataon lamang, ngunit dapat na may nag-imbestiga kay Harvey ng lubusan upang makita kung ito ay pinlano. Marahil, bulong ni Prinsipe Gibson. Tama ka. Kumislap ang ngiti ni Harvey.
Ang mga taong walang-wala ay hindi natatakot sa mga taong may kapangyarihan. Mas madali silang durugan natin gamit ang mga panlabas na puwersa. Natatakot akong hindi gaanong simple ang pag-uusap na ito sa pagitan ni Miles Keaton at ako. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Prinsipe Gibson. Umaasa lamang siya na magiging matagumpay ang pag-uusap upang maibsan ang ilang stress ni Harvey. Ngunit mukhang halos walang pag-asa ang pag-uusap. Habang palihim na nagbubuntong hininga si Prinsipe Gibson, 2 tao ang dumating sa Storm Pavilion. Kinatawang York, Mr. Prince. Si Young Master Miles at Lady Cora ay narito na ng higit sa 10 minuto. Tama, tila may kasama sila na nagsilbing tagapamagitan. Ang pangalan niya ay Kal-El Hoffman. Lumapit si Shay Gibson matapos makita ang paglitaw ni Harvey. Kumunat ang noo ni Harvey nang marinig ang pangalan. Hindi ko pa siya naririnig. Nagtaka rin si Prinsipe Gibson. Kal-El, ang sikat na tagapamagitan ng pamilyang Hoffman. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Shay. Narito siya. Sabi niya na narito siya para dumalo sa isang kaganapan ng pamilyang Hoffman. Inimbita siya rito dahil kilala niya si Miles. Ang mga Hoffman, isang pagkakataon lang ito. Nagpakita ng malalim na ekspresyon si Harvey. Naguluhan din si Prinsipe Gibson. Marahil ay hindi mo kilala si Kal-El, Sir York. Isa rin siyang kilalang tao sa pamilyang Hoffman. Ang Martial Arts Alliance ng bansa H ay dati nang humingi ng kanyang kadalubhasaan. Dahil sa kanyang apelyido, lubos na iginagalang siya ng mga tao mula sa underworld. Minsan, lilito siya upang harapin ang mga bagay mula sa underworld na hindi mapagkakasunduan. Marahil ay nilalayo ni Miles na ilibing ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagdala sa kanya rito. Tumawa si Harvey. Sigurado ka ba dyan? Nag-atubiling sandali si Prinsipe Gibson. Gustong-gusto ni Kal-El ang pag-aayos. Pagkatapos ng lahat, makikinabang din siya ng malaki mula sa kanyang trabaho. Dahil narito siya, marahil ay hindi na lalo pang lalala ang sitwasyon. Tama. Nagwawala si Miles sa loob ng Storm Pavilion. Sinampal niya ang 2 tagapaglingkod na dapat sana ay magdala sa kanya ng tsaa. Sinira niya rin ang 2 coffee table na inihanda namin para sa kanila. Kahit si Kal-El ay nagsisimulang magalit. Sinabi nila na wala kaming magandang asal kahit na tayo ang nagnanais na makipagpayapaan, paliwanag ni Shay. Tumawa si Harvey. Nagkasundo tayo sa 5:00, tama ba? Tama, tumingin si Harvey sa kanyang relo. May kalahating oras pa, maglakad-lakad tayo. Babalik lang tayo kapag halos 5:00 na. Gusto nilang ipakita ang kanilang awtoridad, tama ba? Tingnan natin kung sino ang mas mataas. 5:00 ng hapon. Matapos maglakad-lakad, dinala ni Harvey York pabalik sa Storm Pavilion sina Prince at Shay Gibson. Maingat na pinalamutian ang lugar. Maraming sinaunang sulat kamay ang nakasabit sa paligid ng lugar. Ang isang dilaw na floral pearwood sofa na hiniram mula sa mga connoisseurs ng pamilyang Pagan ay isang partikular na magandang detalye. Bagamat, gaya ng sabi ni Shay, ang lugar ay isang magulo. Ang mga coffee table ay nagkabasag-basag. Ang mga tasa ng tsaa ay nakakalat din sa sahig. Ilang mga disipulo ng Heaven's Gate ang nakatayo sa gilid na may lubos na namamagang mga mukha. 3 tao ang nakaupo sa sofa. Bukod kina Miles Keaton at Cora, nakita ni Harvey ang 4 tao. Ang tao ay isang matandang lalaki na may taas na hindi umabot sa 5 talampakan at 2 pulgada. Naglalaro siya ng isang kwintas na onyx na may aura ng hindi masabi na awtoridad. Para bang kaya niyang diktahan ang anumang mangyayari gamit lamang ang kanyang mga salita. Malinaw na siya ay walang iba kundi si Kal-El Hoffman mismo. Bukod sa 3, ilang mga tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakatayo sa likod nina Miles at Cora. Kumikinang ang mga mata ng mga tao habang nakataas ang kanilang mga ulo. Lahat sila ay mga martial artist, ngunit sila ay lubos na mayabang. Sa kanilang mga mata, wala silang pakialam sa Heaven's Gate dahil ito ang pinakamahina sa lahat ng sagradong paaralan ng pagsasanay sa martial arts. Galit na hinampas ni Kal-El ang kanyang mga kamay sa coffee table matapos makita ang papalapit na tao.
Agad na nabasag ang coffee table. Anak ng tinapa, narito na ba ang gagong iyon o hindi? Galit niyang sigaw. Si Young Master Miles at ako ay naghihintay na ng 1 oras. Kung hindi niya pinahahalagahan ang pagkakataong ito, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Miles, at nagpapanggap na hindi nakikita si Harvey. Marahil ay wala talagang pakialam si Harvey sa iyo, Mr. Kal-El. Pagkatapos ng lahat, tinawag niya ang kanyang sarili na kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito at gumawa ng mga magagandang bagay para sa kanyang sarili. Malamig na tumawa si Kal-El. Alam ng lahat na ang kinatawan ay isang titulo lamang na walang tunay na awtoridad. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung si Harvey ay lumalaban sa lahat ng kabataan ng India? Maaasahan ba ang mga pinagkukunan? Marahil ay sinusubukan lamang ng Martial Arts Alliance ng bansang iyon na lumikha ng isang Diyos para sa kanilang imahe sa internasyonal. Sa tingin ba niya ay talagang kahanga-hanga siya? Kung hindi ko siya gusto kapag nakita ko siya, gagawin kong lugaw ang kanyang ulo. Pagkatapos, sinipan ni Kal-El ang ilang coffee table na may mapagkunwari na ekspresyon. Narinig ni Harvey ang usapan matapos makapasok. Hindi ko alam kung ang ulo ko ay magiging lugaw mamaya. Pero alam kong ang bawat coffee table ay nagkakahalaga ng 150 milyon. Wala sa inyo ang makakalabas dito hanggat hindi nababayaran ang pera. Matapos makita si Prince Gibson na nakatayo sa likod, agad na nalaman ni Kal-El na ang tunay na namamahala ay naruroon. Pinigilan niya ang kanyang galit bago ipakita kay Harvey ang isang malalim na ngiti. Anong isang bata at masiglang tao? Nakikita ko na ang iyong katangahan. Narito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Gusto mo bang magbayad ako? Ikaw ang dapat magbayad sa akin. At kung sasabihin kong hindi, sagot ni Harvey York. Hindi. Tumawa si Kal-El Hoffman. Hindi ako naglilingkod ng libre sa kahit sino. Kung sasabihin mong hindi, aalis na ako ngayon. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari pagkatapos nito. Totoo ba iyon? Ngumiti si Harvey bago tumango. Pwede ka nang umalis, pero kailangan mo munang magbayad. Lahat ay nagtaka. Malinaw na gusto ni Kal-El na ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Harvey. Pero hindi niya inaasahan na lalaban si Harvey. Masasabing si Harvey ay baliw o napakalakas ng loob. Matapos tingnan ng mas malapitan, hindi naisip ni Kal-El na baliw si Harvey. Malapad nang umiti si Miles Keaton. Si Representative York ay isang mahigpit na tao at hindi kailanman nagpapakita ng respeto sa kahit sino, Mr. Kal-El. Sa kanyang mataas na katayuan, bakit siya magpapakumbaba sa harap ng napakaraming tao? Dapat mo siyang hayaan. Sisiguraduhin kung makakakuha ka ng paliwanag para sa lahat ng ito. Walang pakialam na nagsalita si Miles, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang magdulot ng away. Malamig na tumawa si Cora bago galit na tumingin kay Harvey. Paano nang ahas ang gagong ito na utusan akong maglinis ng banyo? May kamatayan ba siyang hinahanap? Matapos marinig ang paliwanag ni Miles, medyo kumalma si Kal-El. Matanda na ako. Hindi na ako makikipagtalo sa isang bata tulad niya. Hihihi. Pinikit ni Kal-El ang kanyang mga mata kay Harvey. Napagpasyahan niyang si Harvey ay isang mahina at walang karanasan na tao na ipinadala upang ipakita ang kapangyarihan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Kung tunay na naging kinatawan si Harvey sa kanyang sariling kapangyarihan, hindi siya mag-aatubiling magpakumbaba sa harap niya. Oh, kaya pala ganyan kakasungit, sabi ni Harvey. Dalhan ng tubig si Mr. Kal-El, Prince. Mag-uusap tayo kapag nasiyahan na siya. Ikaw, kumukulo sa galit si Kal-El, ngunit mabilis siyang kumalma matapos huminga ng malalim. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili para sa mas malalaking plano. Nagpasya siyang harapin si Harvey kapag natapos na ang kanyang negosyo. Ngumiti si Prince Gibson habang sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon. Sir York, Master Kal-El, Young Master Miles. Ngayong narito na ang lahat, mag-usap na tayo, hindi ba? Walang saysay ang pagpupulong na ito kung mag-aaway tayo sa sandaling magkita tayo. Biglang tumawa si Miles, gaya ng inaasahan mula kay Mr. Prince dito.
Gustong-gusto ko ang sinabi mo. Dahil ganoon ang sitwasyon, mag-usap na tayo sa ating negosyo. Pagkatapos, tumingin si Miles kay Harvey na bahagyang nakangiti. Harvey, pinilit mo ang aking kasintahan na maglinis ng banyo sa pamamagitan ng pakikipagpustahan sa kanya sa isang rock gambling place. Talagang hindi ka nagpapakita ng respeto sa akin dahil dito. Paano kaya ito? Hindi na kita pahihirapan. Kanselahin ang pastahan. Lumuhad ka sa harap niya at humingi ng tawad. Pagkatapos lamang noon kita pakakawalan. Maganda ba? Nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon si Cora. Siyempre, ang pagkakaroon ng isang fiancé na ipagtatanggol siya ay isang nakakatuwang tanawin. Agad na dumilim ang mga mukha ni Prince at Shay Gibson. Hindi nila inaasahan na magiging bastos si Miles Keaton nang magsimula siyang magsalita. Nako, curious na tumingin si Khalil Hoffman kay Harvey York. Gusto niyang makita kung paano planong harapin ni Harvey ang sitwasyon. Bahagyang ngumiti si Harvey habang nakatingin kay Miles. Dahil napakabuti mo, mag-aalok din ako ng deal. Kung luluhod ka sa harap ko at ipaparecord mo ang iyong sarili para tingnan ko sa tuwing nababagot ako. Kakanselahin ko ang pastahan na ginawa sa pagitan ni Cora at ako. Lalaki ako sa aking salita. May magandang reputasyon ako. Naisip ni Harvey na plano ni Miles at ng iba pa na pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ngunit dahil nagkukunwari pa rin silang mga malalaking tao, wala nang balak si Harvey na ipagpatuloy ang usapan. Napagpasyahan niyang diretsuhin ang mga bagay-bagay. Kung handang lumuhad si Miles para sa kanyang babae, malugod na kanselahin ni Harvey ang pastahan. Gayunpaman, kung patuloy na magiging mayabang si Miles, hindi mag-aalangan si Harvey na turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, nasa Golden Sands sila, hindi sa Cambridge City. Sigurado ka bang gusto mong magsalita ng ganyan ngayon? Lumala ang ekspresyon ni Miles. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Tumawa si Harvey. Pasensya na, hindi ako matalino. Hindi ko alam na ang mga salita ko ay may ibang kahulugan. Isa lang ang hinihiling ko. Lumuhad. Ang ganda ng lugar na ito para sa iyo. Diretsyong itinuro ni Harvey ang harapan niya. Ikaw. Si Miles ay isang bihasang tao, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nakakita siya ng isang taong napakamayabang. Lubos na hindi iginagalang ni Harvey si Miles nang magsimula siyang magsalita. Sa sandaling iyon, nanginginig sa galit si Miles. Dahil narito ka, dapat mong malaman kung gaano kakapangyarihan ang Mythical Council. Naimbestigahan ka na namin dati. Mayroon kang pamilyang Patel kasama ang suporta ng 6 na hermit families. Ang iyong titulo bilang kinatawan ay nagpapakita na mayroon kang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Pero huwag mong kalimutan. Ang underworld ay hindi tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay o pagbagsak ng iba. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan titigil at ang mga taong kaibigan mo. Kung hindi mo man lang naiintindihan ang katotohanan iyon, paano ka makakaligtas? Hindi ko maintindihan, sagot ni Harvey. Hinampas ni Khalil ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig. Ibig kong sabihin, hindi ka makakatakas sa pag-insulto sa 2 sagradong paaralan ng pagsasanay sa martial arts para lang ipakita ang iyong lakas. Kung tama ang pagkakaalala ko, patuloy mo akong ininsulto, hindi ba? Ano, ngayon ay sinisisi mo rin ako dahil sa paggawa niyan. Kabanata 5360. Sapat na, naiinis nang tumingin si Miles Keaton. Sapat na ang mga kalokohan. Gaano kahirap para sa iyo na lumuhad at humingi ng tawad? Hindi ka ba makakapagsunod at lutisin ang problemang ito? Kung sinusubukan mo lang na iligtas ang iyong mukha, mas simple pa. Pangako ko na walang makakaalam tungkol dito maliban sa mga narito. Maaari pa nga kitang bigyan ng mga benepisyo. Gusto mo ng pera, tama? 150,000. Tandaan na lumuhad ng mas matagal pagkatapos mong kunin ang pera. Kung hindi, hindi kita pakakawalan kung magagalit ang aking kasintahan. Kumaway si Miles sa isang tao mula sa likuran para magdala ng malita. Ang malita ay itinapon sa harap ni Harvey York matapos itong buksan. Sa loob ay mga papel na iba't ibang kulay,
ngunit hindi tunay na pera. Peke lahat. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon sina Prince at Shay Gibson. Isang insulto ito. Hindi ko inaasahan na ang Mythical Council ay ganito kakuripot sa paggamit ng pekeng pera. Ngumiti si Harvey. Kahit na ganoon, hindi ako interesado dahil matapat ako. Paano kaya ito? Pagkatapos nito, magpapalibing ako ng pera sa iyo. Ilibing ako. Bum-ontong hininga si Miles. Ang tanga mo talaga, Harvey. Sinusubukan kong sabihin ang isang bagay dito. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, makukuha mo lang ang pera kapag nasa ilalim ka na ng lupa. Oh, tama. Ipapadala ko rin ang iyong pamilya kasama mo. Marahil ay hindi sapat iyon para sa inyong lahat. Maglilibing ako ng mas maraming pera kung iyon ang gusto mo. May ugali ang aking kasintahan na ganyan, Harvey, sabi ni Cora, na nakatingin ng masama kay Harvey. Mas nagagalit siya, mas masaya siya. Gawin mo ang sinasabi niya, at hindi na namin pahihirapan ang mga bagay-bagay. Kung hindi, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin niya. Tumawa si Harvey. Anong perpektong tugma? Ang isa ay nagpapanggap na maawain habang ang isa ay napaka-agresibo. Aaminin ko, kayo ay isang perpektong tugma sa isa't isa. Naiintindihan ko na ang Mythical Council at Immortal Pavilion ay utol sa akin, tama ba? Hindi ganoon. Binabalaan ka lang namin, mabilis na sagot ni Cora. Paano matatawag na babala ito, darling? Tumayo si Miles bago itinuro ang ilong ni Harvey. Ito ay isang banta. Naiintindihan mo ba? Kung hindi niya gagawin ang sinasabi ko, kahit ako ay hindi alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Bum-ontong hininga si Harvey. Kaya, walang saysay ang pakikipag-usap. Itataas mo lang ang iyong kamay ngayon. Inilahad ni Miles ang kanyang kamay para sapakin ang mukha ni Harvey. Tama, walang emosyong, sabi niya. Lumuhad ka, o kikilos ako ngayon. Ikaw ang pumili. Tumango si Harvey pagkatapos ay sinampal si Miles sa mukha. Sampal, sa tingin ko pipiliin ko ang huli. Ano sa tingin mo, young Master Miles?